sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila. Lalo na sa kahabaan ng EDSA. Kaya solusyon ng pamahalaan ang pagbubukas ng mga mabuhay o Christmas lane na kung epektibo raw, malamang na ipatupad pa rin kahit lumipas na ang Pasko. At para lalo raw madisiplina ang ilang motorista, maging ang towing fee, tinaasan na. Karaniwan daw kasi mga sasakyang tumitirik at yung mga iligal na nakaparada ang sanhi ng matinding trapiko. Mas mapipilitan daw na magkondisyon ng mga sakyan ng mga motorista upang hindi sila mabutasan ng bulsa. Ang mga Christmas lane at pagtaas ng towing fee bilang mga solusyon sa mabigat na trapiko, yan ang ating tatalakayin ngayon. At makasama po natin si Tina Velasco, tagapagsalita po ng MMDA. Ma'am Tina, good morning. Welcome po sa ating talakayan. Good morning, Arnold. Okay, kamusta na yung ating assessment? Nakita niyo ba epektibo yung Christmas lane na siyang alternative na ruta? Kasi dinaanan ko talagang marami na rin dumaan, ano? Medyo traffic na rin kami ron. Although moving, That's right. Kamusta ang assessment? Ang assessment po namin ay we thank the public for taking the sacrifice, taking itong mga Christmas lanes natin. Kung kaya't nagkakaroon po tayo ng kahit papano improvement in EDSA, nakapag-estimate, nakapag-measure na rin tayo ng mga results. We're talking about a 14% improvement in traffic time and speed limit. Pero sa mga Christmas lanes po, may mga opportunity pa rin tayo kasi mayroon po tayo mga choke points, bottlenecks, at may mga critical periods like pagkatapos ng simbang gabi, sa madaling araw. Mayroon na rin po tayo mga mungkahi sa bawat Christmas lanes na may mga issues po silang binibring up. So we're taking note of this. 24/7 po ang MMDA, even down to the Christmas lanes. But in terms of deployment, we're very, very dynamic, reacting to the suggestions of the public. Kung kaya't lahat ng mungkahing na umaabot po sa amin ay operationally we meet almost every day, every hour para lang tugunan mga special cases po. Despite doon sa number coding ng bus, ba't parang napansin nyo na mas traffic daw lalo ngayon dito sa EDSA? Pag Pasko po talaga, mahirap kalabanin talaga at mahirap talaga i-isolate yung effect ng number coding tuwing Pasko. So talagang malalaman, nasabi na po ni Chairman yan nung una-una pa, noong September pa lang, makikita po natin ang really ang pinaka-effect ng number coding natin come January pag normalize na po yung traffic situation. Okay. Pero sa Pasko po talaga mahirapan nating ma-assess. Talagang mahirap sa Pasko dahil kada kanto ho, nagte-terminal din yung mga bus. Opo. So, meron ho bang traffic enforcer na, minsan pinupukpuk na ho, ayaw pa rin umalis Yun po ang ating problema. Kahit na nandun po yung traffic enforcers natin. Hinuhuli po, pero in terms of volume of violators and cases, minsan po ay nag-raise na rin kami ng white flag sa mga operators, sa mga bus operators, at saka sa mga local government units, sa mga traffic bureau chiefs para makahingi ng tulong. Kasama na rin po yung aming pag-coordinate sa mga barangay captains at saka sa mga barangay tanods. Kung kaya't Arnold, kasi yung bibilangin mong aming enforcers, 1,600 to 1,800 lang po tayo. At versus taking care of 1.7 million vehicles that fly around Metro Manila, we're talking about registered vehicles and we're talking about the big volume that happens during this Christmas. Hindi po talaga makakayanan, pero hanggat sa maaari, bawal mag-leave ang mga tao namin, bawal mag-absent. Nag-rotate na rin po tayo ng mga tao to shake them off their comfort zones. Nagkaroon na rin pa tayo ng reinforcement, more volunteers. Okay. So lahat po yung ginagawa po natin. Wala kami nakikitang mga MMDA traffic enforcers ngayon. Nagbawas ba kayo o puro volunteers daw yata yan ng... Ay, hindi. Nagbawas ba kayo? Absolutely hindi or po. Yung huli nyo ba bumaba? Dahil may record na dati, everyday, ang huli yata maabot ng 8,000. 8,000. Ngayon, 300 lang yata. Tama ba yung figures? Wala po ang figures. Paki-check po kasi... I-check po natin. Kumbaga, kaya umabuso dahil nabawasan niya tayong huli. Mas inuna yung traffic implementation ng mga rules kaysa yung paghuli. Di ba? Parang gano'n. Okay. Yung nose in, nose out policy, paano po yun? Nose in, sa terminal? Ay, well, kasalukuyan natin kino-coordinate yan sa ating mga bus operators. But in terms of volume po talaga, Arnold, talagang nagkakaroon po tayo ng... may ceasefire ba tayo sa sidewalk vendor? Ang tawag po nila ay ceasefire, pero ang aming patakaran doon hanggat sa hindi sila makakaharang sa mga daan at makakapag-giveaway sa pedestrians at sa mga vehicles,
we coordinated po with DILG na pagbibigyan po natin sila, but come January 3, definitely aalis na po natin. May mungkahi daw si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na nagbabawal sa paggamit ng sidewalks bilang espasyo ng pagnenegosyo. Actually, may batas na rito. Hindi ko alam ba't kailangan magsampa pa ng gumpanong kalang batas. Baka mahihigtan, no? Pero, di ba, yun nga yung pinatupad natin ni Chairman Fernando, nakakaaway niya yung mga mahihirap. Marami na po tayong so ngayon, ibabalik ba uli yung mga bangketa? Ibabalik natin. Sa mga ano, yung pedestrian, dahil para sa kanila yun eh. Absolutely. Directionally, yun po ang gusto po natin mangyari. Kaso nung na-coordinate lang po natin sa DILG, ang strict enforcement po of the clearing of the sidewalks from vendors is definitely po January 3. Ayan. So sisiguraduhin po natin yan. Okay. Yung pagbabawal po ng public works muna, tuloy ba yun? Meron po tayong mga flagship projects na hindi po natin pwede mapabayaan because of the safety and the urgency of the requirements and the deadlines. Pero new projects definitely are on a moratorium effective December 15 up to January 2. And but meron din po tayong mga patapos na, yung mga 90%, 95%, 99% tatapusin lang at mas maigi pong aayusin yon, but at designated times of the day. So, ang pinaka-direction lang po ay wag lang po makadisrupt ng traffic, itutuloy pa rin yung mga important projects na gano'n. Okay. Hindi ko kaya ang problema ng traffic ay hindi magkasundo si Chairman tsaka si General Dila. Totoo ba yun? Hindi. Okay. Hindi po totoo yun. Kakayanin po natin yan. Okay. Maraming salamat, Ma'am Tina. MMDA spokesperson Tina Velasco po yan ang ating talakayan. At magbabalik po ang unang hirit. Yan. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Kung ganito siya kagwapo,